Ang karugtong ng nakaraan, samantala, gabi, sa Seoul, isang lalaki ang naglalakad sa gitna ng kalsada, at nakatungo ito, hindi pa siya umuuwi ng Korea. Bulong nito, sa di kalayuan, narinig nito ang sinasabi ng isang lalaki sa telephone booth, "Oo, hahawakan ko ito sa anumang paraan na kinakailangan." Ano ba itong pakiramdam na ito? Bakit parang hindi ako mapakali? Patuloy na naglakad ang lalaki, hanggang sa sumapit ito sa tapat ng pinto ng kanyang apartment. Binuksan niya ito. What the hell, hindi ko ba nailak ang pinto sa place ko? Pagkapasok nito ay natambad sa kanya ang nagkalat na dugo sa sahig. At nagulat ito sa nakita, duguan at walang buhay na nakita niya ang mga lalaki nakasabit ang dalawa sa dingding, na duguan at doon na rin nawalang ng buhay, at ang iba ay nakasalampak sa sahig na halos duguan at brutal ang kanilang pagkamatay, at hindi na makilala dahil naliligo ito sa sariling mga dugo. Anong impyerno ito? Gulat na sabi ng lalaki. Maya-maya ay biglang may tila bumaon na kung ano sa kanyang kamay. Arg, napadaing ito, damn it, sobrang bilis niya. Bulong nito, at napatingin ito sa kanyang kamay at napasigaw ito nang makita niya ang kanyang kamay na may nakabaon na coins. Anong nangyari? Nasa bahay ka na, kaya bakit hindi mo gawin komportable ang iyong sarili? Daing nito habang hawak ang kanyang kamay, maya-maya ay kumilos ito, kinuha ang dalawang matalim na kutsilyo at inihanda para sa kalaban. Ito ay isang tunay na master, bulong nito, agad iwinasiwas ang hawak nitong kutsilyo na walang humpay, at kung anong teknik na kanyang ginawa. Paano yan? Pagyayabang nito na bahagyang ngumiti. Ang mga galaw ko na pinagpraktisan ko ng maraming beses. Agad na paigik ito. Daing nito, nang maramdaman nito na umangat siya kahit hindi ito nahawakan. At agad tinulak siya at humadyos sa ere, "Masyado kang mabagal," sabi nito, humadyos ito sa di kalayuan at tumama sa bintana na nabasag ang salamin, daing nito, "Damn it, sino ka ba?" sabi nito sa anino, dahil hindi pa nito nakikita ang mukha ng ating bida, humakbang ito, palapit sa lalaki, "Hindi, ikaw, nasoprise ba kita?" Nakangiting sabi ng ating bida, Paano ka nakapasok dito?" Sigaw ng lalaki na bahagyang napaatras, "Busy akong tao." "Bakit, hindi na lang tayo manahimik at tapusin na natin ito ng mabilis? Ibuhos na nating ang lahat, at ang bawat bagay na alam mo." "Hahaha," nakatawang sabi ng ating bida, "Ano? Isa siyang psycho." Takot na kabadong, bulong ng lalaki. Na pinagpawisan ito, agad lumapit ang ating bida at sinapak ang lalaki. At bumaliktad ito, hindi pa ako nakakapagsimula." Muling sabi ng ating bida, duguan bumaksak ang lalaki, pinilit nitong magsalita. "May balak ka bang patayin ako? Maglaan ka ng oras at ibuhos mo na lahat ito. Mahaba pa ang gabi," sabi ng ating bida nang nakangiti. "Para sa record, nagbuhos na ng sama ng loob yung ibang lalaking kasama mo. Backup ka lang para sa reference, na-miss kita, hihihi, huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin." Sabi ng lalaki na muling umatras ito, "At kailangan mo pang kumain, kaya, mag-iiwan ako sa iyo ng isang bibig at isang kamay bilang isang serbisyo, ng pagpapasalamat, but of course, ito ay hindi libre." Lumuhad ang ating bida at pinantay ang mukha niya. Sa mukha ng Hangul, "Pumunta ka kay Lee Zhangchang at sabihin mo." "Ano?" sigaw ng lalaki. "Na ang treatment na natanggap ko sa Hong Kong, nababayaran ko ito ng 100 na beses, isa siyang demonyo," bulong ng lalaki, at maya-maya ay maririnig ang sigaw nito sa mga nagtalsikan na dugo. Kinabukasan, sa opisina ng Hangul na si Lee Zhangchang, nabura silang lahat. "Opo, Secretary. Leader, so, ibig sabihin alam na niya ang lahat." "Parang ganun nga po, lahat ng assassin na mula sa Indo na pinadala namin sa Korea ay natagpuan na paralisado. Hindi lamang iyon, ngunit higit sa 100 na mababang antas na operatiba. Lahat ng aming impormante ay nawala sa isang iglap. May IR report ka pa ba?" Opo, nag-iwan siya na mensahe para sa iyo, pinuno ng sekta." "Ano, isang mensahe? Babayaran daw niya ng 100 beses ang pag-treatment niya sa Hong Kong." Nga pala, paano siya nakapasok ng bansa? Mukha ba ito natatakot?" "Sabi nila, pumasok siya sa pamamagitan sa bansang Hungary.
Ano, Hungary, hindi ba nasa impluwensya ng Russia, ang Eastern Bloc country na iyan? Hindi stupid ang Russia, para yung connection din sa Europe, sabi ng assistant nito. Oh, baka naman nakahingi siya ng tulong sa mga Amerikano. Ano, ito ay nagiging isang bagay na mas malaki na inaasahan ko. Magre-request ako ng Indian Elite Assassin para dito, sabi ng assistant. Biglang pumasok sa isipan ng Hangul na inchik, ang sinabi ng ating bida. Sabihin mo sa kanya na nagkataon lang nandito ako. Ha, teka, awat ng Hangul na inchik. Sabi niya noon, hindi ba ang sabi niya meron lang hindi pagkakaintindihan, ibig mong sabihin ang dahilan kung bakit nagpakita si Jiang Taesan dito? Ay, opo, nabalitaan kong may koneksyon siya, sa anak ng isang Templar Nike mula sa France. Ano, so, inimbitahan siya ni Vivian. Opo, tama kayo, hindi ko ba nabanggit ito dati? Lagi siyang nahuhuli sa mga bagay na ito, mahinang sambit ng lalaki. Oh, bulong ng matandang inchik, na naguguluhan na pinagpawisan ito. Pinuno ng sekta, kung bibigyan mo ako ng utos, kalimutan mo na, putol nito. Ano, sagot ng lalaki, sa ngayon, ay itigil ang lahat ng aktibidad tungkol sa kanya. Pero, sir, bahagyang sigaw ng lalaki, kailangan ko siyang makilala muli sa personal, seryosong sabi ni Li Zhangchang, subaybayan ang lahat ng ahente ni Hidden ang daloy ng mga pondo sa US at Europe. Sa ngayon, hindi siya ang isyo kundi ang pera, susundin ko po ang utos mo, samantala sa lore office. Chairman patawad po, anong nangyari doon sa empleyado, ang kanya pong kasalukuyan na harap sa action pandisiplina, ay kailangan kong banggitin na sinabi niya na nakagawa siya na isang hindi mapapatawad na pagkakasala. Nakaluhod na sabi nito, ang impormasyon sa kanyang pagpasok sa pamamagitan ng Hungary ay nag-leak mula sa isa sa mga empleyado. Parang casual lang niya, na sinasabi ang tungkol sa company matters gaya ng gagawin niya sa asawa niya. At isa siyang inosenteng lalaki na hindi pa nagkaka-girlfriend. Kaya nahuli siya sa honey trap. The first rule of security is confidentiality. Sabi ng ating bida, opo, ang alam ko pong wala na akong may dadahilan pa para dito. Magpoproseso na po ako ng resignation, isang military-style command structure ay magiging mahalaga mula rito. Ipadala siya sa isang US training facility para sa isang taon. Sabihin sa kanya na bumalik bilang pinakamahusay na mandirigma. Chairman, mahinahon na tawag ng lalaki, ngunit ito na ang kanyang huling pagkakataon. Opo sir, marami pong salamat, lumipas ang mga oras. Boss ang pangalan ng lalaking ito na si Li Zhangchang, ay nakilala bilang pinuno ng isang organisasyon, na nangangarap na buhayin ang China, at isa siyang mapanganib na individual, habang nakikinig ang ating bida sa kanyang cellphone na nakatanaw sa glass wall. Ngayon ay magkaaway kami na hindi maaaring magsama sa ilalim ng parehong langit, papatayin ko siya. Sabi ng nasa kabilang linya. Hindi pa ito ang tamang panahon Robert, sabi ng ating bida. Maya-maya ay tumunog ang intercom ng ating bida, President dumating na po ang nanay mo, lumabas sa opisina ang ating bida para salubungin ang kanyang ina. Oh my mother, napakaganda po ninyo, napaka-lovely po ng skin ninyo, madali lang po kayo. Mapapagkamalang ng mga tao na kapatid ko kayo, sabi ni Team Leader Yu at ni Do Dohee na kinikilig pa. Mom, mga staff ko sila dito sa secretary office. Medyo masigla ang mga personalidad nila, haha. Nakatawa na sabi ng ating bida, sa kanyang ina, kayong mga babae ay kaibig-ibig din. Ma'am, tawagin niyo na lang po ako Dohee. Sige, Dohee. Itong brat na batang ito, bakit ang dami mong babae na nakapaligid sa'yo? Bulong ng kanyang ina, Ma'am, alis na tayo, umalis na tayo dali. President, pwede din ba kaming sumama? Gusto naming i-treat ang mother mo ng masarap na pagkain. Ano, sabi ng ating bida na gustong tumutol, siguradong sila ay masiyahin. Sabi ng kanyang ina, bakit kayo sasama, mag-focus na lang kayo sa pag-shopping please. Pero hindi ba masarap kumain pagkatapos mag-shopping? At wala naman schedule ngayong hapon President. Samantala sa isang shopping mall, makikita ang mga taong par ito sa pamimili. At sa pamamasyal, what the heck, bakit ang lahat ng mga bagay na ito ay napakasama? Ang cheap ng quality, oh, secret area oh, ano ito?
Bakit hindi mo inuulat sa akin ang item na ito? Sigaw ng babae. Titignan ko po, at bahagyang yumuko ang lalaki. Hindi ba sinabi nyo na may kinalaman ang lalaking iyon sa lugar na ito? Bulong nito. Hoy, ituwid mo nga ang ulo mo, ngayon ang araw na tinatawagan kita, muling bulong ng babae. Hoy, hindi mo ba sinabi na magulat agad ng limited edition collection? Seryoso ka bang kumukuha ka ng sweldo at hindi mo kayang panghawakan ito? Patawad po ma'am, gawin mo ito ng tama. Wow ha. Ito ay isang bangungot, nakababaliw ang ganitong ugali, sabi ng mga nakasaksi. Lumapit ang dalawang sales lady. Hello po, ma'am, humihingi po ako ng paumanhin para sa anuman abala, kung gusto po ninyo ikalulugod po namin na tulungan kayo. Bahagyang nakayukong sabi ng sales lady. Tumingin ang babae na bakas pa rin ang kasungitan nito. Kinuha nito ang isang bag at, bago ba ang item na ito, expressive ang stitching nito at ang design ay hindi na masama. Opo ma'am at para po sa produktong ito, para sa akin moon leather ito ay passable. Ma'am hindi po ito, Cayman leather, ito ay top quality alligator leather na may maganda at pinong pattern. At 100 pieces lamang po ang inilalabas sa buong mundo noong 2008. Hoy, sigaw ng babae na agad na bigla ang sales lady. Yes po ma'am, sa tingin mo ba, ako ay isang uri ng tanga? Mukha ba akong tanga na hindi matukoy ang pagkakaiba ng alligator at Cayman leather? Sigaw ng babae, hindi ba asawa ng Korean Air, chairman yung babaeng yun? Wow, grabe daw ang ugali niyan, at sa tingin ko mukhang totoo. Nabubuhay sila sa sarili nilang mundo, at hindi pinapansin ang lahat, sabi ng mga nakasaksi, ang kaibigan ng aking ama ay nagtatrabaho sa kanyang kumpanya at ang sabi ay palaging may digmaan araw-araw, at ang paglilingkod sa pamilya Jong, ay ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Gaano kakulit, seryoso, sabi ng mga marites na nasa labas ng shop ng bags, dumami ang mga nakasaksi na tumawag ng pansin sa pagsigaw ng may edad na babae. Sa totoo lang po ma'am. Ang item na ito ay, hindi na natapos ang sinabi ng sales lady. At agad ito sinampal ng babae, gasp, naikinabigla ng sales lady, napaupo ito sa lakas ng sampal. Kung saan ang isang mababang clerk na katulad mo, ay bumaba sa pagtuturo sa akin. Sapat na ba ang kinikita mo para makabili ng ganito? Sigaw ng babae, sa sales lady, sa tingin mo ba luho at dime? Na walang pera, at sa tingin mo ba ang pagbukalang bibig ang kailangan kapag wala ka? Ma'am please, huminahon po kayo, humihingi kami ng paumanhin kung kulang ang serbisyo ng aming mga empleyado. Sabi ng isang lumapit na babae, at sino ka naman? Ako po ang manager dito, manager sinusubukan mo bang matanggal ka sa trabaho? Kaya, ba ganito pakikitungo mo, nahihiya po kami sa inyo ma'am. Kilala mo ba ako sino ako, hindi sa alam nyo kung gaano kayo kawalang alam. Ako lang naman si Jong Inwa ang may bahay ng Korean Air. Jong Inwa, sabay dut-dot sa dibdib ng manager. Naintindihan ko po ma'am, humihingi po kami ng paumanhin, subukan nyo pong kumalma. Mahinahon na sabi ng manager, ano ito, hindi pa rin nyo pa ba ako nakikilala? Kayong mga alagaing hayop, na mga nakakaawa, na katulad nyo na nobodies, ay naglakas loob kayo na hindi ako igalang. How dare you? Para lektirin ako, sabay hagis ng mga bag na nasa estan, palabisin nyo ang may-ari ng tindahan, muling sigaw nito, na halos pinaghahadges ang lahat ng bag, tumigil ka na. Ano? Hinarap ito ng babae, at sino ka bang tanga ka? Sabay duro nito, sino ka para kausapin ako? At sino ka ba sa tingin mo, para sabihan ako, na tumigil ako? Gusto mo bang mamatay? Panay duro nito, na agad hinawakan ng madiin ang kamay para pigilang ito sa pagduro. Agad nasaktang ang babae, sigaw nito, ano ang jerk na ito, ang kapal mo, na ayaw bitawan ng kamay ko. Ikaw, sino ka ba? Bahagyang pinisil nito ang daliri ng babae. Sigaw na nasaktan ang babae, itong, putang inang ito. Sigaw ng babae, na napatingin ang mga saksi, wow. Hindi makontrol ang pagwawala niya, hindi ko alam na ganito pala kilala ang may bahay ng Korean Air. Sabi ng mga saksi, at agad kumilos ang bodyguard ng babae. At sumugod ito, sino ka, bitawan mo ang kamay niya.
Agad hinawakan ng isang bodyguard at inihagis ito. Nagulat ang isang bodyguard, sumugod din ito at sinipa, at agad bumaladre ito sa tabi ng bodyguard. At pareho na walang ng malay, at agad naman may dumating. Anong nangyayari dito? Bitawan mo ang kamay niya. Binitawan naman nito ang kamay ng babae, lumingon ang babae na bahagyang umiyak. Dahil sa pagkakapilipit ng daliri nito, ako ang branch manager Choi Min-sok. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Ako si Jong Inwa, ang may bahay ng Korean Air. Korean Air Jong Inwa, mahinang bigkas ng lalaki na bahagyang pinagpawisan ito. Isang karangalan po na nakasama namin kayo dito. Sabi ng lalaki, kalimutan mo na ang karangalan, anong klaseng training ang ibinigay mo sa mga batang ito, hindi man lang nila ma-cater ang damdamin ng isang customer paano sila magsaserve ng VIP. No wonder na bangkarote si Anaga, mali ba ako, humihingi kami ng pangumanhin kung kami man ay may mali. At sino ang gagawang ito, hindi ba isa siya sa mga empleyado mo? Sabi ng babae, hindi siya nagtatrabaho sa aming department store. Ano, so, ibig mong sabihin baliw siya nun, pang-iinsulto, sabi nito, nakita nyo lahat ito di ba? Sigaw nito sa mga nakasaksi, itong gagawang ito pinilipet ang daliri ko, at sinaktang niya ang aking bodyguards. At kung hindi mo ito hahawakan, kakasuhan ko kayong lahat. At ang buong department store, go ahead and sue. Sabi ng ating bida, president, na ay recorded ko po lahat sa akin phone. Sabi ng isa sa tatlong babae, ang mother niya, si team leader Yu, at si Dohee. Na nagustuhan ang palaban na sagot ng ating bida. Ang reputasyon ng babaeng ito ay kakilakilabot at ngayon nakikita ko kung bakit totoo. Secretary O, tumawag ka ng pulis, at pababain ang mga abogado ng bawat kumpanya dito. Ikaw, putang ina ka, sino ka? Sino ka sa tingin mo para kumilos ng walang takot? Ako si Jang Tae-san, sabi ng ating bida. Jang Tae-san, familiar ang name niya. Oh, bulong ng babae na parang naalala nito. Jang Tae-san ang pangalan ko. Ha, ito na si Jang Tae-san ngayon, napaisip na bulong ng babae.